Rafaela's point of view. Parang tumatambol ang puso ko sa loob at gusto na nun lumabas. Chopper ni Rexon ang ginamit namin para agad makarating ng San Gabriel kung saan bumaba ang chopper sa helipad na pagmamay-ari ni Primitivo. Mas mabilis kong chopper ang gagamitin kaya kahit unang beses ko yun, tinapangan ko na lamang ang loob ko. Hindi na rin ako masyadong naglikot sa takot na baka mahulog o kaya ay dumugo ang sugat ko sa likod. Pababa pa lamang kami, nakasimangot na si Elvira at mas lalo pang sumimangot nang salubungin kami ng isang lalaki na pamilyar na rin sa akin, si Primitivo. Narinig ko ang sinabi ni Rexon kanina. Paniguradong magbabangayan daw ang dalawa kaya kailangan kong intindihin sila. Tama nga naman si Rexon dahil pababa pa lang kami ng hotel, nagbabangayan na silang dalawa. Hanggang sa makapasok kaming tatlo sa loob ng elevator, hindi pa rin sila natigil. Gusto nung kapatid mo na ako mismo maghatid sa inyo. Ani Primitivo na sinulyapan pa ako ng tingin at tipid ng ngumiti. Ganon din ang ginawa ko. Wala yan sa plano. Salansa agad ng babae. Ayaw mo? Libre lang. Bigyan mo lang kami ng sasakyan. Hindi ko kailangan na driving skills mo. Ikaw na nga ang inaalala. Ayaw mo pa. Ani Primitivo. Ayaw mo bang makasama ako? Minsan lang yon. Hirit pa nito. Ayaw kong malanghap ang iisang hangin kasama ka. Polluted na ang hangin kapag nagkaganon. Kagat ang ibabang labi ay tumungo ako. Gusto ko sanang matawa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Suminghap ang lalaki at hinawakan pa ang tapat ng dibdib. Ang sakit mo naman magsalita, Elvira. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita. Hindi mo ba ako na-miss? Pangaasar pa ulit nito. Mas gugustuhin ko pang hindi ka na makita ulit. Pabalang na sagot ni Elvira bago pa man bumukas ang elevator. Nang bumungad sa amin ang lobby, agad siyang lumabas kaya sumunod ako. Sa likod ko naman ay si Primitivo. Bumagal ang lakad ni Elvira kaya nakasabay ako. She handed me the mask. Isuot mo yan. Aniya na agad ko naman sinunod. Nang makalabas kami at makarating sa parking lot ng hotel, bumungad sa amin ang isang itim na sasakyan. Halos lumuwa ang mga mata ko na makita na sobrang ganda nito. Iyon na ata ang pinakamaitim na kulay sa buong mundo. Kahit ang mga salamin nito, sobrang itim. Hindi ko makita ang loob dahil tanging refleksyon namin ang naroon. Hindi ko alam ang pangalan ng sasakyan, pero minsan ko na itong nakita sa isang movie. Sasakyan lamang para sa mayayaman. Lumabas mula roon ang isang lalaki at agad inabot kay Elvira ang susi ng sasakyan. I can drive you. Nagmamagandang loob lang naman ako. Habol ni Primitivo. Pilit pa rin na nangungulit. Binuksan ni Elvira ang passenger seat bago balingan ng lalaki. Tumaas ang kilay niya at matalim na sinukat ng tingin si Primitivo. Wala kang magandang loob, Gazalin? Puno ng sarkasmo niyang turan. Kaya tigilan mo ko kung hindi ipapalunok ko sa iyo tong susi ng sasakyan mo. Pagkatapos niya iyong sabihin, tumingin siya sa akin. Get inside. Malamig niyang utos sa akin. Sumunod na naman ako sa gusto niya at wala nang ibang sinabi dahil mukhang irritable na siya sa kausap. Heavily tinted ang sasakyan pero mula sa loob, malinaw kong nakikita si Primitivo at si Elvira na umikot papunta sa driver's seat. Padarag siyang pumasok ng sasakyan at binuhay ang makina. Hay, buwisi talagang lalaking yon. Aniya bago kabigin ng manibela. Mabuti na lamang nakasuot na ako ng mask kaya hindi niya nakita ang pangiti ko. Naalala ko noon na irritable rin siya sa kasal ni First dahil kapartner niya si Primitivo. They look good together. Maganda siya at gwapo ang lalaki. Kung titingnan silang dalawa, may chemistry na hindi maipagkakaila. Hindi na lamang ako nagsalita dahil tumahimik na rin siya. Mula sa hotel na nilapagan ng chopper, kalahating oras pa ang biyahe papunta sa mansyon nila Clint. Kaya ang kabang nararamdaman ko kanina habang nakasakay ng chopper ay bumalik na naman sa akin. Kanina nawala ito dahil sa pakikinig ko sa bangayan nilang dalawa ni Primitivo. Pero ngayon, tanging ang abnormal na bilis na lamang ng pagtibok ng puso ko ang naririnig ko. Ito na, tinatahak na namin ang daan papunta sa kanila. Everything is like a bomb. It will explode soon. There's only a few minutes left before it ruin everything. Kagabi ko pa ito pinag-isipan. At kumbinsido na ako sa gagawin ko ngayon. Hindi na rin ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa maraming iniisip. Pero hindi rin ako ngayon makaramdam ng antok dahil gising na gising ang diwa ko. Madaling araw pa lang nang umalis ng rest house si Rexon at nagpahatid sa chopper, papuntang San Gabriel, kung saan din kami lumapag kanina. Ang orihinal na plano ay napaka-natural, walang kakaiba at pinag-isipang mabuti. Mauuna sa amin si Rexon para bisitahin sila Clint ngayong umaga at masiguradong nakahanda na ang lahat dahil ako lamang ang hinihintay nila para magsimula na ang lahat. Hindi ko alam ang buong plano,
Pero nangako silang dalawa na magiging ligtas ang lahat sa pagdating ko. Kahit alam kong kaya niya iyong gawin, hindi pa rin mawala sa puso ko ang pangamba. I couldn't make my heart safe now. Dahil alam ko, hindi pa man nagsisimula ang lahat, durog na ang puso ko. The hardest love comes from the reality. Pero hindi lang yata sampal ng realidad ang iginawad sa akin. Suntok at tadyak na rin. Natatakot ako. Hindi kay Eudora kung hindi kay Clint at sa mga bata. Hindi ko alam kung dahil ba sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan ni Elvira o sadyang mabilis lang talaga lumipas ang oras. Kaya natagpuan ko na lamang ang sarili na nasa tapat ng malaking gate ng mansyon ni Clint. Mayroong guard doon noon pa man, pero sa tuwing nakikita niya ang pamilya na SUV na sinasakyan namin ay hindi na siya nagsisiyasat at agad na lamang binubuksan ang gate. Naroon na si Kuya Rexon sa loob ng bahay ni Kuya Clint. The police are waiting also. Naka-standby na sila. Maayos ng lahat. Aniya bago ibaba ang salamin ng sasakyan para makita siya ng guard. Napansin ko na hindi siya ang pamilyar na gwardya na nagbabantay noon, kaya bumilis ang pintig ng puso ko. Don't worry. Saad niya nang mapansin ang pagiging tensyonado ko kahit siya lang naman na makikita ng guard at may mask din ako kaya imposibleng makilala niya ako agad. Nang makita ng gwardya si Elvira, ngumiti ito at tumango bago buksan ang gate, dahilan para umusad ulit ang sasakyan. Tauhan iyon ni Kuya Rexon. Paliwanag niya na para bang iyon ang dapat kong marinig. Medyo malayo pa ang mismong mansyon at sinadya niyang bagalan ang takbo ng sasakyan. Eudora hired 2 other maids noong umalis si Kuya Clint on Friday, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong magpasok ng mga bagong katulong. Ani Elvira na sinulyapan ako. Kumunot ang noo ko. Bakit naglagay pa siya ng bago? Of course. Agaran niyang sabi na makita ang pagtataka sa mata ko. Wala siyang close sa mga katulong niya, kaya kailangan niya ng bago. But anyways, those maids are harmless. Mga alalay niya lang at walang maiaambag na malaki sa buhay niya. Sila Saleng, Sinay Conchita, paano sila? Paano ang dating mga katulong? Bakas ang pagkakabahala sa boses ko dahil hindi ko na yun kayang maitago. Naroon pa sila Rafaela. She guaranteed. Ang driver lang ang pinalitan niya. Driver? Si Carlo? Agap ko. Nagkibit siya ng balikat. Hindi ko alam ang pangalan, pero baka yun na nga dahil yun yata ang driver na kasama mo nang kunin ka ng mga tauhan ni Eudora. Kesa maawa sa pagkakatanggal ni Carlo sa trabaho, ay nakaramdam pa ako ng ginhawa. Mabuti na lamang hindi nila sinaktan si Carlo. Mas pipiliin ko na lang na marinig ang bagay na to, kesa malaman na nadamay siya sa nangyari. Nasaan ang mga pulis? Puna ko. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi bago ulit ako sulyapan. Wala nang iritasyon sa mukha niya. Mukhang nakalimutan na niya si Primitivo. Sumasideline bilang hardinera at ang isa kasama ni Kuya Rexon bilang personal bodyguard. I already told you, aayusin namin ang lahat sa pagbabalik mo. Tumigil ang sasakyan kaya tumingin agad ako sa salamin at nasulyapan ang marmol na hagdan na paakyat sa malaking pintuan. The moment I saw it, it sends fear and excitement to me. Takot na papasok ako roon at alam kong gulo ang dala ko. Excitement dahil sa wakas, makikita ko na ulit si Summer at si Rain. God, I miss them so much. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang kanyang cellphone at nagtipa roon. Hindi pa kami lumalabas, pero nakaantabay na sa labas ang 2 katulong para salubungin ang pagdating namin. Ganoon naman lagi sila. Kapag may bisita, may mga katulong na babati sa kanila sa paglabas pa lang ng sasakyan. Kuya, she said. Si Rexon iyon. She tilted her head a bit and smiled. Yeah, nasa labas na kami. Sabi niya. Saglit pa ang dumaan at ibinaba niya ang cellphone bago bumaling sa akin. She's smiling, but her smile isn't genuine. May halo rin iyong ibang emosyon na hindi ko mapangalanan. Halika na, naghihintay na sila. Saad niya sa malumanay na boses. Tumalikod siya sa akin para lang itulak ang pintuan malapit sa kanya at umapak palabas ng sasakyan. Mabilis akong napakurap. Tila hindi maproseso ang sinabi niya. Pero na makabawi ay agad na itinulak ang sasakyan para makalabas na rin. Nang umapak ang paa ko sa semento, abot-abot agad ang tahip ng puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na handa na ako. Pero heto ako ngayon at kinakabahan na naman. Parang lalabas na ang puso ko sa sobrang lakas ng pintig nito. Mula sa kinatatayuan ko, hinagod ko ng tingin ang mansyon sa harap ko. Ito na ako. Narito na naman ako. Ang akala ko noon hindi na ako makakabalik sa bahay na to. Akala ko, wala nang pag-asa na makita ko ulit sila. Come on. Untag ni Elvira na itinagilid pa ang ulo papunta sa direksyon ng hagdan. Sumunod ako sa kanya papaakyat.
at nang matapat sa malaking pintuan na nakabukas at tuluyang napuno ng samot-saring emosyon ng puso ko. Rexon! That loud growl ruined the peacefulness. Alam kong boses iyon ni Clint, kaya nagmamadaling pumasok si Elvira. Nanatili ang tipid kong hakbang dahil sa takot na baka nagkakagulo na sila ng tuluyan sa loob. Sa salas. Put that down! Another growl. Kuya Clint, hayaan mo si Kuya Rexon! Boses ni Elvira yon. Tuluyan kong naipasok ang sarili at natagpuan ang senaryo. Nakatutok ang baril ni Rexon kay Eudora, habang may hawak rin si Eudora na baril at nakatutok na ngayon sa lalaking nakasalampak sa sofa. Si Clint ay nakatayo at halata ang galit sa muka at gustong lapitan si Rexon, pero pinigilan na ito ni Elvira. Ang mga katulong ay nahintatakutang gumilid. This is insane! Malakas na sigaw ni Eudora at mula sa pagkakatutok ng baril sa lalaking nasa sofa, umangat iyon papunta sa direksyon ni Rexon. Agad na nakabawi ang lalaking nasa sofa nang ilipat ni Eudora ang pagtutok ng baril, kaya agad niyang nasunggaban ang kamay ni Eudora at mabilis na naagaw ang baril sa babae. Shit! Si Clint naman ngayon ang sumigaw nang makitang pasalampak na naitulak ng lalaki si Eudora papunta sa sofa. Nagkapalit na sila ng posisyon dahil ang lalaki naman ang may hawak ng baril at nakatutok kay Eudora, habang nanlalaki ang mata ng babae dahil sa nangyari. Mommy! Ang malakas na sigaw na iyon ang nagbigay katahimikan sa buong salas. Mula sa hagdan ay bumaba si Summer na umiiyak at mukhang nakita ang pangyayari. Malakas na pumintig ang puso ko lalo na nang sumunod si Rain at hinawakan ang kamay ng kapatid at umiling. Don't, Summer! Sigaw ni Rain. Nasa huling baitang na sila nang mapatingin sa akin si Rain at natigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero na magtagpo ang tingin namin, nangilid agad ang luha ko at mas nanikip pa ang dibdib ko. I saw them again. I saw my angels. Stop it, Kuya Clint! Si Elvira ang sumigaw nang subukang lapitan ni Clint ang lalaking tumulak kay Eudora. Galit ang ekspresyon ng kanyang muka at kitang-kita ko ang mariin na pagkuyom ng kanyang kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. Napigilan siya ni Elvira sa pamamagitan ng paghila sa braso. Si Rexon naman ay nagbaba ng baril at bumaling sa pinsan. We don't want to hurt your wife, Clint. Kailangan nilang sumama sa mga pulis ng mahinahon at hindi naman laban. Ani Rexon sa pinakamahinahon na boses. Why would they arrest her? Galit ang boses ni Clint nang pumaling sa pinsan. Wala kayong karapatan na mag-aresto ng tao na walang arrest warrant. At anong kasalanan ng asawa ko? Sinulyapan niya si Eudora na ngayon ay nagpapaawa na sa kanya. The scene didn't break my heart. Pero na makita kong bumaba si Rain sa hagdan at naglakad papunta sa direksyon ko, tuluyang nahulog ang luha sa mga mata ko. Mommy! Nabasag ang boses niya at dali-daling tumakbo papunta sa akin habang umiiyak na rin. Napalingon silang lahat sa akin maliban sa lalaking may hawak ng baril. Lumuhod ako para salubungin ng yakap si Rain. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ang tsansang makatakas sa kamay ko. Mommy! Muli ay sigaw niya. Kung paano nakilala niya ako, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko ngayon, gusto ko siyang mayakap. Akala ko hindi ko na ito magagawa. Ininda ko agad ang kirot na sumigid sa likod ko nang sugurin niya ako ng yakap. I closed my eyes and tightened my hug. Malakas na humagulhol ng iyak si Rain sa dibdib ko. Nag-uumapaw din ang emosyon sa puso ko at gustong kumawala ng hikbi sa labi ko. Kaya inalis ko ang mask na suot at agad na pinupog siya ng halik. Tahimik ang buong mansyon pero ramdam kong nakatingin silang lahat sa amin. Nag-angat ako ng tingin sa direksyon ni Summer at nakitang marahan siya naglalakad papunta sa direksyon ko. Kaya ngumiti ako sa kanya kahit walang humpay ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Baby! I mouthed. Tumutulo rin ang luha sa mga mata niya habang nakatingin lang sa akin. Mommy? She whispered those words like it pained her. No, Summer! Matinis na tili ni Eudora kaya sa kanya ako napatingin. Galit na galit siya at napatayo na, habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kamay. Hindi niya lang magawang makaalis sa kinatatayuan niya dahil may isa pang babaeng nakasuot ng simpleng damit at shorts ang humawak sa kanya. Iyon yata ang sinasabi ni Elvira na nagpapanggap na hardinera. Ibinaling ko ang tingin kay Summer at nakitang sa akin lang siya nakatingin at parang hindi narinig ang sigaw ni Eudora. I smiled at her again and held out my left hand. Tumakbo siya palapit sa amin ni Rain at nang sumigid na naman ang kirot sa likod ko, hindi ko na lamang pinansin dahil sa pagkakataong ito, dalawa na silang yakap ko. I'm holding my life now. I'm holding them in my arms. Ngayon ko napagtanto ang dahilan kung bakit ako lumaban, kung bakit pinili kong mabuhay at kung bakit narito ako. Dahil sa kanila,
Tinupad ko ang pangako ko. Summer, Rain, hindi ko kayo iniwan. Dahil sa namayaning katahimikan, tanging paghikbi na lamang ni Summer at ni Rain ang naririnig. Nag-angat sila sa akin ng tingin, kahit nahilumang luha ang kanilang mga mata. Walang lumabas na salita sa labi nila, pero alam kong marami silang gustong sabihin. Natigilan lamang ako nang haplusin ni Rain ang kwintas na suot ko. Bumaba rin ang tingin ko roon, at napagtantong iyon ang naging basihan nila para makilala ako. Suot ko pa rin ang kwintas. Singsing lang ang kinuha sa akin ni Eudora noon, dahil akala niya yun lang ang mahalaga. Ngayon na nasa akin pa rin ang kwintas, buong puso ako nagpapasalamat na naaalala nila ang bilin ko sa kanila. Ano ba? Galit na boses iyon ni Eudora, dahilan para mapatingin kami sa kanya. Sinubukan niyang umalis sa pwesto niya, pero hinawakan siya ng mariin sa braso ng babaeng pulis. Nagpumiglas pa siya, habang nadedepina ang galit at iritasyon sa mukha niya. Take her, ani Elvira na makabawi. Make sure na hindi yan sa inyo makakawala. Shit! No! Malakas na sigaw muli ni Eudora. Sinubukan niya pang magpumiglas pero mahigpit ang pagkakahawak ng babaeng pulis. Clint! She cried his name. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Wala akong ginagawa. Too much for the drama, Eudora. Awat ni Elvira. Doon ka nalang magdrama sa kulungan. Baka sakaling may makinig pa sa'yo. Clint, please, wala akong alam dito. They're only fooling you. Wala akong ginagawang masama. Pagmamakaawa niya palalo. Hinawakan ng isa pang pulis ang braso ni Eudora para madali nilang madadala ang babae palabas ng bahay. Pero nagpupumiglas pa rin ito. Sinulyapan ko si Clint. Wala nang bakas ng emosyon ang mukha niya. Malamig ang tingin nito at mariin na nakatikom ang bibig. Shit! Malutong na mura ni Eudora nang tuluyan siyang makaladkad. Nang matapat siya sa amin ay agad na nagtago sa likod ko si Summer. Pero nanatiling nasa harap ko si Rain at pinagmamasdan ang nangyayari. Tila naiintindihan lahat. Shit you, Rafaela! Sigaw niya. Pinilit niyang tumigil sa harap ko, kaya naglakad papunta sa amin sa Elvira at agad na hinila si Summer at mula sa kung saan, dumating si Saling para kunin si Rain. Tumigil din sa pagkakaladkad kay Eudora ang dalawang pulis, kaya tuluyan siyang nabigyan ng pagkakataon na tumigil sa harap ko. Pulang-pula ang mukha niya. Nangingilid ang luha sa mga mata pero lumiliyab doon ang galit at matinding pagkamuhi. Nakikita ko na anumang minuto ay sasaktan na niya ako. Kung hindi lang hawak ng mga pulis sa magkabila niyang braso, ay baka nagawa na niya. Dahil sa galit na nakita ko sa kanya, napangiti ako. Look at her, naka-blouse na puti, nakasuot ng shorts na luma, ngunit halatang naglagay pa rin ng makeup. Magkamukha kami, pero nakikita ko pa rin sa kanya ang pagiging si Eudora. I can still remember that day when her man kidnapped me. Hawak nila ang braso ko habang nagpupumiglas ako. Ako ang sumisigaw at humihingi ng tulong dahil ayaw kong sumama. Nananalangin na sana panaginip na lang iyon dahil natatakot ako. Ngunit ngayon, iba na. Ako na ang nasa harap niya at nakangisi habang siya naman ang hawak ng dalawang tao sa braso. Ang pinagkaiba lang, hindi ito kidnapping. Inaaresto siya para sa krimen na ginawa niya. Hindi rin siya makakatakas, kagaya ng ginawa ko, dahil panghabang buhay niya pang pagbabayaran ng lahat ng kasalanan niya. Humakbang ako ng isang beses at walang pag-aalinlangan na itinaas ang kamay para gawaran siya ng malakas na sampal. Namutawi ang ingay ng pagdapo ng palad ko sa kanyang pisngi. Baka isipin mong panaginip lang to, kaya gigisingin kita. Muli kong itinaas ang kamay para sa mas malakas na sampal. Ang dalawang pulis ay walang ginawa. Humigpit lang ang hawak nila sa braso ni Eudora para hindi ito makalayo sa akin. Napabaling ang tingin niya sa kaliwa dahil sa lakas ng sampal. Doble, para damang-dama mo. Mariin kong saad. Masakit ngayon ang puso ko, kesa sa masakit ang likod ko. Pinaghalong galit at sakit ang nararamdaman ko ngayon. At hindi iyon mapapawi ng dalawang sampal lang, ngunit pinigilan ko ng sarili. Nag-angat siya ng tingin sa akin na makabawi. Nang magsalubong ang mga mata namin, ay agad siyang umisi. Tinapatan niya ng tapang ang galit na rumerepлекta sa mga mata ko. Matagal na akong gising sa katotohanan, Rafaela. Ikaw, gising ka na ba? O baka umaasa ka pa rin na mapapalitan mo ko? Baka nananaginip ka pa rin, Rafaela. Gumising ka na. Mariin ang bawat salita at mapang-insulto ang himig ng boses. Dalhin niyo na yan! Singit ni Elvira. Hindi pa ako tapos! Sigaw niya bago tapunan na masamang tingin si Elvira. Tutal sinira niyo na rin naman ang buhay ko. Magsama-sama na tayo. Galit niyang bulyaw. Humarap siya sa akin at malademonyong humiti. Gusto mo maging bayani ng pamilyang to, hindi ba? Bakit, Rafaela?
Para masulot mo si Clint? God, you can have him all by yourself. Tangang lalaking yan, kaya sayong-sayo na siya.